Eksaheradong bumuntong hininga si Avia at sinapo pa nito ang kanyang dibdib. Oh my God! Akala ko ay babalatan na ako ng buhay ni Ken kapag lumayo ka dahil sa sinabi namin. Safe pa pala ang beauty namin ni Rain. In fairness ha, may pagkamakata ka pala. Relieved na sabi nito. Natawa siya at napakamot sa bato. Hindi mo ba pupuntahan si Kenneth? Tanong ni Rain sa kanya. Nasaan ba siya? Sabay nagkibit balikat ang mga ito. Libutin mo na lang ang buong hospital. Pilyang suhestyon ni Avia. Ipapage mo na lang kaya. Sweet free pa, sabi ni Rain. Public announcement talaga? Nagdadalawang isip na sabi niya. Why not? Ani ni Rain. Mas romantic nga iyon. Pagsigunda ni Avia. I'm sure mapapasagot mo agad si Kenneth. Pag-a-assure pa nito. Sabay kindat sa kanya. Agree ako dyan. Pagsang-ayon ni Rain. Ewan ko sa inyo. Ayaw niyang patulan ang kalokohan ng mga ito. Hindi yata niya carry na isa publiko ang pangyayari sa kanila ni Kenneth. Well, not now. Malabo pa naman ang lahat sa kanila. Hindi nga niya alam kung ano ang nararamdaman nito para sa kanya. Isa lang ang klaro sa kanya. Mahal niya si Kenneth. Di ba si Nadine yan? Bakit iba ang kausap? Nakuha ang atensyon ni Kenneth sa tanong ni Lay sa kasamahan nitong nurse ni si Marco. Tiningnan niya ang tinutukoy nito at kumunot ang noo niya sa nakita. Gaya ng dati, nag-init ang ulo niya nang makitang may lalaking umaaligid kay Nadine. Mahal mo na nga siya. Anong namunting tinig sa isip niya? Wala na. Naunahan ka na. Sabi sa kanya ni Maiko. Umarte ito na tila nakikiramay sa kanya. Tinapik-tapik pa nito ang balikat niya. Poor guy. Ngumisi lang ito nang tingnan siya nito ng masama. Get your girl man. Utos sa kanya ni Lay. Sumang-ayon dito si Maiko at Paolo. Kumunot ang noo niya. Bakit niya tatawagin si Nadine? Ano ang sasabihin niya rito? Isa pa, iniiwasan niya ito. Pagkatapos ay palalapitin pa niya ito sa kanya. Nasisiraan na ba siya ng bait? Yes, matagal na. Ani ng isip niya. Inalis na lang niya ang tingin kay Nadine at ibinalik iyon sa iniinom na kape. Magiging masukista lang siya kapag patuloy siyang titingin dito at sa kasama nitong lalaki. Pero kailangan na rin niyang masanay na iba ang kasama nito at hindi siya. Mukhang ikaw pa ang sinusundo ng sinisinta mo komento ni Maiko. Grabe talaga ang appeal mo, Ken. Isang mahinang tapik sa likod ang ibinigay ni Lay sa kanya. Hindi na niya napansin ang dalawang makulit na doktor na ito dahil narinig niyang tumikhim si Nadine. Automatikong tumingin siya rito. Nagtama ang mga mata nila. He could hear his heart pounding on his ears. Kenneth, sambit nito sa pangalan niya. He had missed her voice. Parang kay tagal na niyang hindi naririnig iyon. Those days seems like years. Pero kailangan niyang tiisin iyon para na rin sa kanilang dalawa. What? Pagalit na tanong niya. Tumingin siya rito na hindi ipinahahalata ang totoong nararamdaman. Naiinis at nakukornihan na talaga siya sa sarili niya dahil kung ano-ano na ang mga pinag-iisip niya. We need to talk, sabi ni Nadine. Bakit? Tanong niya. Basta. Ayoko. Bakit? Basta rin. Sagot niya. Tumirik ang mga mata nito. Gusto niyang mapangiti sa pagiging piko nito. Huwag ka na ngang magpapikot pare. Kantsaw sa kanya ni Maiko. Oo nga. Babae lang ang nagpapakipot. Pasigunda ni Lay. Tumayo ka na bago kita sipain palabas ng hospital. Banta sa kanya ni Paolo. Napalingon silang lahat dito. Mang power trip daw ba? Umiiling na sabi niya. Well,
Kayang-kaya nito tutuhanin ang banta dahil anak ito ng may-ari ng hospital. Tumawa lang sina Maiko at Lay. Sumunod ka na kasi kay Nadine. Masyado kang maarte para sa isang lalaki. Ani ni Lay. Baka hindi siya lalaki kaya maarte. Susog ni Nadine sa sinabing iyon ni Lay. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi nito. Umupo ka at mag-usap tayo. Sabi niya. Wag dito, sa ibang lugar na lang. Ay, baka private yan. Pa-share naman kami. Sabad ni Maiko. Oo nga, so kailan ang kasal? Tanong ni Lay, saka ngumiti ng malapad. Rat in hell, people. Naiinis na sabi niya. Tumayo na siya at hinila si Nadine, palabas ng cafeteria. Dumako sa kanila ang tingin ng mga taong kumakain doon. He didn't mind them. Siguro nga ay dapat na niyang isettle ang conflict sa pagitan nila ni Nadine. He had to let her go. Pagkapasok ni na Kenneth at Nadine sa opisina nito, ay inilak nito ang pinto at pinaupo siya nito sa sofa. Ilang minuto silang nakaupo doon at pinapakikiramdaman ang isa't isa. Parang biglang umurong ang dila niya at hindi na niya alam ang sasabihin o kung paano magsisimula. Bigla na lang siyang nakontento sa pag-upo sa tabi nito. Masisiraan na yata siya ng bait. So, panimula ni Kenneth. Anong sasabihin mo? Nasaan ang iyong hinandan niyang speech para dito? Well, let me start this conversation by asking you one question. Kumabog ang dibdib niya. Kinakabahan at nai-excite na siya. Ano iyon? Do you love me? Diretsang tanong nito sa kanya. Wala man ang ekspresyon sa mukha nito. Ano sa palagay mo? Balik tanong niya rito. Sa halip na sagutin ito, nagbuga ito ng hininga. Hindi ko alam. Kaya nga nagtatanong ako, di ba? Bakit ba ang pikon-pikon mo? Nagtatanong lang naman ako. Just answer my question. Ano ba ang mapapala ko sa pagsagot ng tanong mo? Natahimik ito at waring nag-isip. Tama nga siya. Wala itong planong gawin para tugunan ang damdamin niya dahil hindi ito nakasagot. Maybe he would just tell her to stop loving him kapag sinabi niyang mahal niya ito. Ipinagtatabuyan siya nito nang hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na sabihin ang dilema niya. Will you tell me to stop loving you kung sakaling mang mahal nga kita? Aniya na ikinagulat nito. What? Alam ko na. Pagtatapat niya rito. Halatang na-tense ito sa sinabi niya. Maybe he understood what she meant. Anong alam mo? Relax na tanong nito. Hanga talaga siya sa bilis nitong pag-absorb ng sitwasyon. At panatilihing placid ang reaksyon nito. But he couldn't fool her. Oo, Kenneth. Mahal kita. Pag-amin na niya. Mukhang hindi ito ikinagulat ang pag-amin niya. Marahil ay alam na nito iyon base na rin sa huling beses na nagkasama sila. When she gave him permission to kiss her, siguro gusto lang nitong marinig iyon mismo mula sa kanya. I told you. I can't. Bakit? Dahil may kakulangan ka? You can't tell me that I can't love you dahil mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan o paano. Basta ang alam kong mahal kita. At tanggap ko ang lahat na sa iyo. Ano yung hindi na napigilan ang pagbuhos ng mga luha. Namutla ito. At waring hindi ito sigurado sa sasabihin o gagawin. Maya-maya ay nagsalita ito. When the woman I love rejected me, hindi na akong umaasang may babaeng magmamahal sa akin na may kalakip na pag-unawa sa sitwasyon ko. I stopped hoping for that girl to come dahil alam kong imposible iyon. Who would want a sterile husband? Who would want a lonely life with me? No one.
Kaya hindi ko na ina-attach ang sarili ko sa iba, lalo na sa mga babae. Maaari nila akong magustuhan dahil sa kung ano ang nakikita nila sa akin. Pero, makakaya pa rin ba nila akong mahalin kapag nalaman nilang infertile ako? I want a wife, not just a girlfriend to pass the time with. Kaya kung hindi rin lang ako kayang tanggapin ng isang babae, mabuti pang wag na niyang sasabihin na importante ako sa kanya. Halata ang pagbalik ng pait na nakaraan at ng katotohanan sa boses niya. But you didn't try harder, Kenneth. After Francis, may ibang babae ka bang ipinatuloy sa puso mo? Wala, di ba? Dahil na-realize ko na rin na ayokong putulin ang kaligayahan ng babaeng maaari kong mahalin. I know how women like you dream of having a happy family. Alam kong pangarap ninyong magkaroon ng masayang pamilya at kabilang doon ang pagkakaroon ng anak. I don't have the heart to take that dream away from the woman I love. Halos galit na sabi niya. Maaaring galit ito sa sarili nito at sa sitwasyon nito. Paano naman ang mga pangarap ng babaeng nagmamahal sa iyo? Paano kung ang pangarap lang niya ay ang makasama ka? Will you take that away from her too? Matapang na tanong niya. Nakatingin lang ito sa kanya. Masasalamin ang sakit sa mga mata nito. The pain of not being able to have that person he loved. You don't know what you're saying. Sinabi mo lang iyan ngayon pero kapag na-realize mo na gusto mo na ng sariling anak, you'll start having regrets. Malungkot na sabi nito. He hated himself for saying it. Wala ka bang tiwala na kaya kitang mahalin at makontento na lang ako sa buhay na ikaw ang kasama? Well, guess what? I can and I will. Kung mapapayagan mo lang ako, ganoon kita kamahal. I know how you love kids, Nadine. Sinabi mo yun, di ba? Nakita ko rin kung gaano ka napapaligaya ng mga bata. I don't want to take that happiness away from you. Naiinis siya sa patuloy na pagbibigay nito sa kanya ng dahilan para wag niya itong mahalin. But she knew better than to believe him. Ikaw ang kaligayahan ko, Kenneth. Ikaw ang gusto ko. Kahit hindi ako magkakaroon ng anak, okay lang. Tutal, mas malala pa sa 100 ng bata kapag kasama kita. Kaya para na rin akong may alagang inaakay. Aniya habang ngumingiti. Hisay. Ipinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako magmamahal. Isinara ko na rin ang puso ko. Pero makulit ka. Hindi rin mapigilan ng puso ko ang mahulog sa iyo. You made my heart beat faster. You gave me 1,000-word reason to smile again. Mainis lang kita. Buo na ang araw ko. That's how pathetically crazy I was for you. Kasi mahal kita. Parang binuksan ng gripo ang luha niya nang sabihin nitong mahal siya nito. Natatawa na naiiyak siya sa mga sinasabi nito. She finally heard him say it. Dahil doon, kaya mas porsugido siyang ipaglaban ang damdamin nila sa isa't isa. Iyon naman pala. Ano pa bang gusto mong marinig mula sa akin para matapos na ang usapang ito at mapa-oo na kita? Naiinis na ako. Paulit-ulit na lang ito. Mahal mo ako. Mahal din kita. Di ba dapat the end na? Pabirong sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. Mukha tuloy siyang naiinis na baliw. Umiling ito. You never fail to amuse me, lady. Hinawakan nitong kamay niya at pinisil iyon. He looked at her adoringly bago siya hinila at ikinulong sa mga bisig nito. Can I have that key back? Ano bang susi na pinagsasabi nito? Tiningnan niya ito ng masama. Tumawa ito. The key. The one that you used to unlock my heart. Di bali ng corny. Ngumiti siya.
So, ang ibig bang sabihin niyan, ready ka nang bigyan ng chance ang relasyon natin? Di ka naduwag? As in? Paninigurado niya. Tumango ito. Nakakahiya naman ako kapag naduwag pa ako. Samantalang ang tapang nitong misis ko. Nakangiting sabi nito. Pinandilata niya ito. Anong misis? Wala pa nga akong boyfriend. Reklamo niya. Ganun ba? Dililigawan kita. Okay, sinasagot na kita. Mabilis na sabi niya. Nagulat ito. Agad-agad? Bakit? Ayaw mo? Hindi naman. Nabigla lang ako. Ang bilis mo kasi. Kinintalatan siya nito ng halik sa noo. So will you marry me? Sino kayang mabilis sa ating dalawa? Fast-faced na ang mundo. Nakikiuso lang ako. Tinitigan niya ito at nag-isip. Kinakabahan ako kapag nag-iisip ka. Baka mamaya, kung ano-ano ang pumapasok dyan sa magulo mong utak. Napangiti siya. Bakit? Takot kang magbago ang isip ko? Tumango ito. Hindi lang takot, kundi takot na takot. So ano na? Oo o hindi? Natatarantang tanong nito. Tumawa siya. Well, how about this? Kapag nakabuo tayo, yes ang isasagot ko. Nalukot ang mukha nito. Mang-asar daw ba? Ayaw mong subukan? Panunukso niya rito. Nagdududang tiningnan siya nito bago ito pumalata. Ang dami mo talagang palusot. Makuha lang ang puri ko. Well, all you have to do is ask. Natuwa siya dahil hindi na ito napikon sa biro niya. Before she knew it, he had already claimed her lips in a passionate kiss which promised her a lifetime with him. Pagkalipas ng 6 na buwan ng pagiging engaged ni Nadine at Kenneth, ay nagdesisyon na silang magpakasal. Halos lahat ng mga kakilala at kaibigan nila ay dumalo sa espesyal na araw nila. Naroon din ang mga staff at doktor at naging pasyente nila para saksihan ang pag-iisang dibdib nila. Nang magpalitan na sila ng wedding vow, ay hindi niya napigilan ang mapaluha. She couldn't believe that the man she loved was promising her his love. Na pagkatapos ng lahat ng pinagdadaanan at ng mga dilema nila, ay sa simbahan din ang tuloy nila. Nahagip ng tingin niya si Rain, Avia at Kirsten. Teary-eyed na rin ang mga ito. They were extremely happy for them. Naging malaking bahagi ng mga ito ang pag-iibigan nila ni Kenneth, kay lubos ang pasasalamat niya sa mga ito. Ilang saglit pa ay natapos na ang seremonya at inanunsyo na ng pari ang linyang "You may now kiss the bride." Nagharap sila ni Kenneth at buong pusong hinalikan siya nito sa kanyang mga labi. Halos mabingi sila sa hiyawan at palakpakan ng mga bisita nila. Pagkatapos ng picture taking, ay dumiretso na sila sa mansyon ng mga Francisco para sa reception. Sa isang simbahan na rin sa La Union idinaos ang kanilang kasal para malapit lang sa reception. Doon nga ay kanya-kanyang bati ang mga kaibigan nila. Ang daya. Bakit nauna na kayong ikasal samantalang mas nauna naman akong na-engage? Nagre-reklamong sabi ni Avia nang lumapit sila sa mesa ng mga ito. Kasama nito ang fiancé nito na si Paulo at ang mga kaibigan nila. Han, ikaw ang may gusto na next year magpakasal. Remember? Paalaala rito ni Paulo na ginantihan lang ni Avia ng isang matamis na ngiti. Saan naman ang honeymoon ninyo? Tanong sa kanila ni Michael. Oo nga, sama kami. Sabad ni Lay. Bakit ka sasama? Tanong ng girlfriend nitong si Georgina. Bakit hindi? Wala namang X-rated doon, di ba? Nakangising sabi ni Lay.
Isang mahinang batok ang nakuha ni Lay mula sa kasintahan nito. "Kids, stop! Masyado kayong magulo," saway ni Paulo sa mga ito. Tumahimik ang lahat. "Sa Australia ang honeymoon namin," sagot ni Kenneth. "Magda-diving daw kayo sa Great Barrier Reef?" tanong ni Michael. "Hindi. Magsa-sightseeing kami ng mga kangaroo," sagot niya. Napamaang sa kanyang lahat sa sinabi niya. "Kangaroo?" ani ni Lay. "Anong meron sa kangaroo?" tanong ni Rain. "Pouch," sabay na sagot nila ni Kenneth na ikinatuwa ng lahat. "So, sa buong stay ninyo sa Australia, manunood lang kayo ng kangaroo?" usisa uli ni Rain. "Parang ayaw ko nga eh. Baka maging kangaroo ang baby namin," ani ni Kenneth. Nagulat ang lahat sa sinabi nito. "Baby? Are you..." "Yes. I'm serious, Paulo. We're going to have a baby," anunsyo nito. Nagkatinginan ang mga ito. "Nadine is 2 weeks pregnant. Ako na ang nag-a-assure sa inyo," sabi ni Mia, ang kakambal ni Avia at OB-GYN din niya. Napatingin ang lahat sa tiyan niya. "Pero paano mo nagawa iyon, Ken?" tanong ni Lay. "Sumayaw kami sa ubando. Effective pala talaga," sagot ng asawa niya. Mukhang hindi naman ito pinaniniwalaan ng mga kaharap nila. Tumawa ito bago nagpaliwanag. "Hindi ko na malayang gumagaling na pala ako, ang injury ko, at sa bahaging iyon ng katawan ko. Kung hindi pa nabuntis ang asawa ko, ay hindi pa ako magpapakonsulta ulit sa doktor. To think na araw-araw akong nasa hospital. Takot lang siguro akong ma-remind ng katotohanan kapag nagpakonsulta ako at ganoon pa rin ang resulta. But thank God, bumalik na sa normal ang sperm count ko, kaya magkakaroon na ako ng Kenneth Jr. Masayang pagkukwento nito. Tumango ang mga kaibigan nila. He's been taking care of his body, kaya madaling nakarecover ang injury niya. At ngayon, ay naging normal na ang sperm count niya, ani ni Karya. Ito ang nagsasagawa ng test na sa asawa niya. I can only imagine Ken's horror nang malaman niyang buntis si Nadine at baka hindi siya ang ama. Natatawang komento ni Michael. Tiningnan nila ito ng masama at mabilis itong humingi ng sorry. "Well, that's true," pag-amin ni Kenneth. "I told you," sabad ni Michael. "Shut up," paasik na sabi rito ni Mia. Nagtawanan silang lahat. "Well then, that's great. May nakikinabang din pala sa good genes mo, pare," ani ni Lay. "Ninang at ninong kami," sabi ni Avia. "It's a miracle." Tuwang-tuwang sabi ni Mia. Kinabig siya ni Kenneth papalapit dito at hinagkan siya nito sa ulo. "It's love," sabi nito. "Yes." Aniyang hinalikan ito sa mga labi. At isa-isang sumang-ayon ang mga kaibigan nila sa kanila. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Nadine at Kenneth. Sana po may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. Keep safe and God bless everyone.